So today I would like to encourage you with the Word of God, of course. The Bible says in Psalms 34, verse 8, in New King James Version, the Bible says, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." So when you read this passage, there are things that you will see like, "O taste and see that the Lord is good." Pag binabasa po natin siya, meron pong bagay na kung saan nag-i-invite sa atin. The Word of God is inviting us to taste and see that the Lord is good. Because probably we're not yet experiencing and we're not yet comprehending that the Lord is good. And after that, when you see yung, anong tawag doon? Semicolon. Tama, no? Semicolon. Blessed is the man who trusts in Him. Blessed is the man who trusts in Him. Ano ang kaugnayan nun? Taste and see that the Lord is good, and blessed is the man who trusts in Him. So may mga kaugnayan po yung mga passage na pag nababasa yun again. They are not totally disconnected sa bawat isa, but they are totally interrelated sa bawat isa. Amen? So that passage tells us, taste and see. Taste and see. Have you taste and see that the Lord is good? Amen? And blessed is the man who trusts in Him. Kaya nga po, ang title po ng ating pag-aaralan today is Good God, and this good God is visible in Christ. Yun po ang aking paniniwala. My faith ay nandoon na ang tanging paraan upang makita mo that God is good is through Christ. Amen. So aralin natin ng kaunti. Ang sabi po dyan na nilagay ko, the result of tasting and seeing the goodness of God. Amen. Ang resulta ng iyong natikman at nakita ang kabutihan ng Diyos ay magkakaroon ka ng full confidence and trust in Him. Kaya po yung dalawang passage kanina na binasa natin in one verse, but there are two passage saying, "O taste and see that the Lord is good, and blessed is the man who trusts in Him." Because when you see, and the result of tasting and seeing the goodness of God in your life is you will have full confidence and trust in Him. That's why it's really important that we taste and see that the Lord is good. Amen? Because we're trying to push ourselves, trying to trust God, trying to have confidence sa Panginoon, but we're not seeing His goodness. Oh my goodness. That's why sometimes ang nangyayari po sa buhay natin, nagiging works. Instead of living in the grace of God, nagiging works sa atin. Because we're trying to force ourselves, because we're trying to create our own faith, wherein hindi kayang i-sustain. And eventually we fail. Amen? Amen po ba? So and then trusting God as our natural response to everything, yung pag natikman mo at nakita mo na ang Diyos ay mabuti, nagkakaroon ka ng buong pagtitiwala sa Kanya. By default, hindi mo yun pinipilit. By default, you're trusting God without forcing yourself. Amen? So pag nangyari po sa buhay natin, and then trusting God, which is having full confidence sa Panginoon, will be our natural response to everything. Then what you are doing, you're allowing yourself to stand and experience the new nature that God gave you. And the new nature that we have is not the same nature as before. The nature that we have before we receive Christ is the nature of a cursed man. But when we receive Jesus, now we are blessed. Our new nature is blessed. Amen? So kaya when your natural response to everything is trusting God, and by not forcing yourself but by default, amen, then you are experiencing what God has done in your life.
then you continually walking and believing that God is good. Naniniwala ka na ngayon at nakikita mo na sa iyong sarili na totoo ang Diyos, na binago niya talaga ang iyong nature. Amen? So let's see, taste. Alam niyo po yung taste, it involves sampling and experiencing. So the word taste, it involves sampling and experiencing. When the Bible says taste, it's simply saying, could be subukan mo, amen? And could be maranasan mo. So when you say taste, you experience it by yourself. See involves understanding and perceiving. It's not only like you're saying things, but you understand things. Hello? Understanding and perceiving. That's why this phrase, taste and see, could mean experience and understand. Experience and understand that the Lord is good. Hello? Hindi po masama na maghangad ng kabutihan mula sa Panginoon. Pero wag naman yung pagka gusto lang natin ng kabutihan, doon lang po tayo humihingi na sa Panginoon. Let's understand, amen, that the Lord is good. Let's experience that the Lord is good sa ating buhay. So how will I experience and understand that God is good? Paano ko po mararanasan? Paano ko maunawaan na ang Diyos ay mabuti sa aking buhay? Lagi ko po sinasabi sa inyo, focus on Jesus. Yes, focus on Jesus. And you will see and you will taste that the Lord is good. When I say focus on Jesus, it doesn't necessarily mean na wala nang silbi ang sarili natin. It doesn't necessarily mean that we don't have value. Actually, our value is, how would I say that? It's priceless as well because we have been bought and paid by the blood of the Lamb. Amen? See God's creation as mediator of God's goodness. The purpose of His creation is to see that God is good. Is that biblical? Yes, it is. Amen? Those tangible things are not only for our provision. Remember last time, we studied about those tangible things is for to supply the physical needs. Di po ba? Ng tao. But not only that, the purpose why God created all these things is to prove that He is good. Nilikha ng Panginoon ang kanyang lahat ng nilikha upang ipakita niya sa atin na siya ay mabuti. Alam niyo po, sa tao na ang kanyang karakter ay mabuti, ang lalabas lang dyan ay mabuti. Ang sabi nga ng Panginoon, nothing will come out good from a bad person. O from a bad tree, it will never bear good fruit. But a good tree always bear good fruit. Amen? So ang mabuti, laging magpuproduce ng mabuti. And don't you know, from the very beginning ng creation, in John 1:3, ang sabi po doon, all things were made through Him. And without Him, nothing was made that was made. Amen? Ang sabi, ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. At kung wala siya, wala ang mga nalikha na nalikha na. Amen? Nothing was made that was made. Without Him and through Him, everything were made. Amen po ba? And He's talking about Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? And the Word was God from the very beginning. That's what you will read in chapter 1, verse 1 and 2. And in verse 3, He's telling us, all things were made through Him. Him referring to the Word. And in the beginning, God said, let there be light. Amen? So Jesus was already involved even in creation. Even the Holy Spirit were already involved in the creation. Ang sabi po dyan in Genesis 1, in verse 4, pagkatapos niya nilikha, ang sabi, and God saw the light,
that it was good. Amen? It was good. That's the first day. And God saw the light that it was good. Kung mabuti ang nalikha, ang lumikha ba ay mabuti? Amen? In verse 10, and God called dry land and earth, and gathering together of the waters he called seas, and God saw that it was good. The second day, it was good again. Amen? On the third day, and the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Amen? So kaya minsan, huwag nating sasabihin na hindi tama yung pagkakalikha natin. You are perfectly created by God. Nothing missing, nothing lacking. You are perfectly made by God. Amen. Verse 17, and God said, set them in the firmament of the heavens to give light on the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from darkness. And God saw that it was good. Sometimes people is saying, sana hindi na lang gumagabi. Sana puro na lang umaga. No, it will not be good. Kasi ang Diyos ang nagsabi na maganda na merong gabi, maganda na merong umaga. But we're not looking at that way. That's why we cannot see the goodness of God. Verse 21. So God created great sea creatures, and every living thing that moves, with which the waters abounded according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And in verse 25, and God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. And then in verse 26, na hindi nakalagay dyan, baka hanapin nyo, no? Ang sabi, let us make man with our own image and likeness. So na-create ang tao, alam po natin. And in verse 31, then God saw everything He has made, and indeed, it was very good. At dahil nandun tayo sa creation niya, it is not only good, it was very good. Dahil ang purpose ng goodness ng pagpapakita ng Panginoon ay para sa iyo at para sa akin. That's why, in verse 31, napansin niyo po yun, doon lang nag-iba. Dati, it was good, it was good, it was good. But when man is present now, here on earth, ang sabi ng Panginoon, nakita niya lahat now, indeed, it was very good. Amen? So, bakit ko sinabi ito yung mga bagay na ito? Hindi mo kailangan ikumpara ang iyong sarili sa iba. Hindi mo kailangan mag-compete sa iba. Amen? Because we are equally created by God. May nilagay sa atin ng Panginoon na kung saan, kung ilalabas lang natin yan, perpekto ang magiging mundo mo. So stop comparing yourself to others. Amen? Amen po ba? So as God's creation, one of our purposes is to show that God is good. So number 2, stop comparing yourself with others. Amen? And you know that God, sa pinakita po natin sa parable, God is in the business of doing good. Tandaan mo yon. God is in the business of doing good. Kaya kung may hinihinga sa Panginoon at naniniwala ka that God is doing something in your life, I can vouch that it's only for your own good. Because the one working in our life is a good God. Hindi siya pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Amen? That's why He gave His Son. Amen? His only begotten Son. Because He is good. Not because you are worthy, I am worthy of the love of Christ. No, but because He is good. That His nature, and He wants to express, He wants to show that He is good. That's why He gave His only begotten Son. Amen? For us to be saved. Because, again, He is good.
Amen po ba? Kaya sa akin, pag tumatatak yun, na ang Diyos ay mabuti, kahit ano pang pinagdadaanan natin, you can always see the end result that is good. Because the one working in your situation is a good God. Amen? That's why when you read Romans 8:28, dun mo lang siya mauunawaan. All things work together for good for those who love Him. And if God is not good, you cannot love God. Because if you did not experience the love of God, you cannot love God back. Amen? So, pag tinignan mo, it's just a domino effect. But you need to understand. That's why the passage saying is, oh, taste and see. Experience and understand. Why you need to understand? Not only to experience it. Because when you understand, you will overflow with thankfulness. When you are overflowing of thankfulness, you will overflow with worship and praise. Amen? When you are overflowing with worship and praise, you will overflow also in your life good intention to your surrounding. Hallelujah, praise God. So bakit po niya binigay ang kanyang anak? Kaya pag tinanggap mo ang kanyang anak, ano ang tinanggap mo? Kabutihan. Amen? Number 3 is you need to see yourself in Christ. Amen? So kaya nga pagka tinignan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkukumpara sa iba, hindi mo nakikita si Kristo sa buhay mo. Kaya you stop comparing. Amen? See yourself in Christ. At pag nakita mo ang iyong sarili na kay Kristo, dun mo lang mauunawaan kung sino ka sa Kanya. Amen? And that's the only time you will not force yourself to compare, to stop comparing yourself to others. Eventually, sinasabi mo na lang na, Lord, ako naranasan ko to. Ganon din mararanasan niya. Amen? So, see yourself in Christ. So, paano po natin tinitingnan ng ating sarili na kay Kristo? In Christ. In Christ, you are redeemed. You are rescued. Pagka nakita mo kasi ang sarili mo kay Kristo, makikita mo na ikaw ay kumpleto. Makikita mo na wala ka ng kailangan. Totoo ito. Kahit nasabihin mo may pangangailangan ka sa iyong katawan, may pangangailangan ka sa buhay, pero pag tinignan mo ang sarili mo kay Kristo, magtataka ka. Promise. Ba't wala na akong kailangan? Because you will see yourself complete in Christ. So ang gagawin mo ngayon sa buhay habang nagtatrabaho ka, masaya ka. Kasi bakit hindi ang trabaho ang kukumpleto sa'yo? Ngayon kasama mo ang asawa mo, namamasyal kayo, masaya ka. Bakit? Hindi naman yung pamamasyal ang kukumpleto sa'yo. Kumpleto ka nga eh. So from out of this completeness sa iyong buhay, kinukumpleto mo rin ng iba. So in Christ, you are redeemed. You are rescued. In Galatians 3:13, ito po ang sabi, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Imaginein mo, no? Siya ang namatay para sa atin to rescue us, to redeem us from the curse of the law. Amen? So if you see yourself in Christ, hindi mo sasabihin na malas na buhay to. Ano ba nangyari? Kasi ganito ang ginawa ko kahapon, kaya nangyari sa akin to. No, you are redeemed from the curse of the law. Amen? So kaya nga nakakabalik ka sa sarili mo, Lord, I thank you. There's no effect. Yung mga bagay na yun, nagkamali ako kahapon, Lord, but I thank you, O God. Hindi mo tinitingnan ang mga pagkakamali ko. Magtataka ka na lang, deserve mo na parusahan, hindi ka mapaparusahan. Not because God is tolerating you, but because God is good. Amen? Kasi mabuti ang Diyos. Nangyari na po ba sa inyo yun na nagkamali kayo tapos hindi nyo alam anong gagawin, pero wala naman ang iniisip mo, baka ganito, baka ganyan kung sasabihin ko. Tapos nung sinabi mo, wala lang. Because you meditate that you are redeemed from the curse of the law. And Satan has no hold on you. Amen? Ano pa po ang kay Kristo? You are free. Amen? Therefore, you are no longer a slave, but a son.
Amen? You are free. So kaya wag mo sabihin, the moment na kailangan, na tinatawag ka ng Panginoon na, anak, manalangin ka, tapos sasabihin natin na, Lord, kasi ganito talaga ako, Lord. No, you are free. Hindi ka na slave. That's why when you see yourself in Christ, sinasabi mo, Lord, I am able to do this thing. Not because of my might, because you have already freed me from the bondage of sin. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Amen? So kung ano man yung mga bagay na hindi tama sa buhay natin, na sinasabi natin na hindi ko kaya kasi ganito kasi ganito yung mga bagay na nararanasan ko, hindi totoo yun. Tignan mo sa sarili mo kay Kristo. Sinasabi ng kanyang salita, ikaw ay malaya na. Amen? You are free. Ikukumpara mo pa ba ang sarili mo? Sasabihin mo, Lord, wala akong kakayanan kasi siya masipag magbasa. Lord, ako hindi. Hindi yun totoo. Tinitignan mo lang, nagkukumpara ka. You are free. The moment you see yourself that you are in Christ, nakikita mo that you are no longer a slave. Amen? Amen po ba? In Christ, you are accepted. Wow, ang sarap no? Amen? You are accepted. The moment na, Lord, kasi sa Kanya maraming nagmamahal. Inggit much. No, sa Kanya kasi, Lord, ganito marami siya nararanasan na magandang bagay. No, you are accepted. Amen? Therefore, ang sabi ng Panginoon, receive one another just as Christ also received us. Christ accepted us to the glory of God. You are accepted. He welcomed you and me with arms wide open. Amen? We are accepted by God. Kaya nga sabi natin, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. That's who I am. That's how we see ourselves in Christ. Amen? Kaya nga sabi ko, sa mga awitin, pwede po natin na maranasan ang mga bagay na ito. You're no longer the same. Kaya nga pag minimeditate mo na, Lord, thank you. Amen? In 2 Corinthians 5:17, ang sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Kaya ako hindi naniniwala doon sa, kaya nangyari sa yan, tinuturuan ka ni Lord, binagsak ka ulit ng Panginoon. No, that's not what the Bible says. The Bible says, is changing us from glory to glory to glory. Not from glory, nasa glory days ka, tapos messy, hindi ganoon. Diba? Hindi ganoon nasabi ng Bible. You will be changed from glory to glory. Not from glory to messy. Hindi po ganoon. I don't believe that. Because the Bible says, you will only be changed from glory to glory. Amen? Anong ibig sabihin ng glory to glory? Paganda ng paganda. Amen. Paganda ng paganda ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ako naniniwala doon. Meron din po akong habit dati. Akala ko ang Diyos ang may gawa. Akala ko na talaga ito ang kailangan kong maranasan muna. But the moment nag-break ako doon, that's only the time breakthrough ay dumating. You know, that's why God called it breakthrough. Tama po ba? There's something that God is breaking so we can pass through. Amen? Ang mga Israelita, He parted the sea so they can pass. Amen? So there's something that God is doing. Gusto niya na i-break yung habit na yon sa buhay natin so we can pass through it. Kasi pag umiikot-ikot ka lang, walang pupuntahan. And the Bible also says in Philippians 3:20 that you are a citizen of heaven. Amen? Ang sabi ng Panginoong Jesus, you are in this world, but you are not for this world. Amen? Ang nangyari po sa atin, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? So there's hope that one day we'll be with Jesus. Amen? Next one, you are protected.
Amen. You are being kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Amen? Ito yung gusto ko eh. You are a child of God and co-heir of Christ. Amen? So pagka meron kang bagay na nakita mo ang iyong sarili, wag mo lang tignan na parang servant ka ng Panginoon. No, parang kailangan na magpaalila ka sa Diyos. Hindi po ganoon ang mindset ng isang anak. Yes, we are serving God, but with the mindset of a son. Amen? Not a mindset of a servant. A servant is, gaya nung kanina, nagtrabaho ako bayaran mo ako. Yun ang mindset ng servant. But a mindset of a son, because he knew that everything that the Father has is also ay sa Kanya. Amen? So kaya nga po, you are a child of God and co-heir of Christ. But as many as receive Him, did you receive Jesus in your life? To them. Sino po yung them? Who receive Him. To them who receive Him, He gave the right to become what? Children of God. To those who believe in His name. Kaya tayo po ay anak ng Panginoon. Dahil tayo anak, in Romans 8:17, and if children, then heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ. Amen? Joint heirs with Christ. That's why without Christ, we're just joint heirs. Wala kang mana kung wala si Kristo. Amen? That's why in Christ, you see yourself as the richest man in this world. You see yourself as the kindest man in this world. The most beautiful creature in this world. Amen? Pag nakikita mong maganda ka, pag nakikita mong kumpleto ka, magkukumpara ka pa ba? Hindi, di ba? Instead, you will start praying pag hindi mo nakikita sa kanila yon. Amen? Next, you are blessed. Ephesians 1:3 says, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ito ang gustong-gusto ko eh. Colossians 2:10, you are completely complete. And you are complete in Him. Amen? Hindi po ako ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Ang Biblia po ang nagsasabi sa atin. The Bible is telling us who we are. Amen? Kaya ang una kong tanong, do you really believe that the basis of our faith is really came from God? Yung Bible po na binabasa natin, naniniwala po ba kayo na tamang yun ang basihan natin? Amen? Dahil kung hindi ka settled doon, wala lahat ang pinag-uusapan natin. Amen? So first, you need to settle yourself that the Bible is the final authority in our life. Amen? So pagka nakikita natin na ito na ang aking sinasandalan, ito ang basihan ng lahat ng aking ginagawa sa buhay, then you can consult the Bible. Because kahit sabihin ko lahat ng mga bagay nito, pero hindi tayo naniniwala na ang sinabi ng Biblia ay yun ang tama at yun ang wasto, hindi natin magagawa pa rin. Kasi may alinlangan tayo sa puso. Amen? Amen po ba? So, and you are complete in Him. Do you really believe that you are complete? Amen, di ba? Ngayon, tiwalang-tiwala tayo na kompleto na tayo because wala pa tayong nararanasan. So, when the time comes na may naranasan tayo, do not forget. See yourself in Christ. You are completely complete. Amen? At ang sabi, we are complete in Him, who is the head of all principality and power. Amen? Siya ang head. Ang kumukumpleto sa atin, God did not complete us by putting something in us and then He left. No. You know why you are complete in Him? Because He resides in you. And that eternity that only God can feel ay nandoon na siya sa atin ngayon. That's why we are complete in Him. And the one who completed us is the head of all principality and power. Kaya pag minsan, marirealize mo to, Lord, I thank you
Hindi ko kayang gawin yung mga bagay na ito. Ang hirap niya. Pero alam ko, dahil kasama kita, chicken. Especially, paano ko siya patatawarin, Lord? Ang hirap. Pero dahil kasama kita, chicken. Ang kumpleto sa'yo, marunong umunawa. Marunong magtiis. Marunong magtimpi. Marunong sa lahat ng bagay. Kaya nga pag nakita mo yon, kumpleto ka. Kasi what you need in every moment of your life is available for you. That's why Jesus says, you are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Amen? And the good news is, none of these were of our work. All are gifts given by a good God through our Lord Jesus Christ. Amen? So, ambilin ko lang po sa atin po na naglilingkod sa Panginoon, huwag natin bilangin kung ano nagawa na natin para sa Diyos. At ikumpara ang ating sarili sa mga tao na nais din maglingkod sa Panginoon. At sa atin din po na ma-attend, huwag natin tignan ang ating kapatid na mas higit sa atin. Amen? At huwag natin din tignan ang ating sarili na mas higit sa kanila. Just focus na meron kang Diyos na kumpleto sa iyo. So do not compare yourself with others. Focus and see yourself in Christ. Amen? Focus on Christ's finished work and you will taste and see that the Lord is good. Amen? May natutunan po ba tayo?